Nakapagluto nga po pala ako mga idol ng ginataang santol. Imbis na itapon nga pala yung kanyang balat mga idol ay napakasarap niya pala gulayin. Sobrang nanghinaya nga ako sa 6 na pirasong santol na ito mga idol kasi malapit na nga ito mabulok. Kaya salamat nga po pala sa nagbigay nito sa akin kasi kahit papaano ay meron na naman kaming magugulay. Unang tikim ko nga po pala nito mga idol ay nung nasa syudad pa ako. Grabe, sobrang nasarapan nga ako doon mga idol kaya sabi ko makapaggulay nga ng santol dito sa Samar. Hindi ko nga lang alam mga idol kung anong probinsya nga dito sa Pilipinas ang mahilig nga magluto nitong santol. Kasi sa pagkakaalam ko nga mga idol dito nga po pala sa Samar ay walang nagluluto ng ganito. Kung meron man siguro yung mga natutulang talaga sa ibang lugar. Magandang klaseng santol nga po pala ito mga idol kasi napakabango at napakatamis. Kaya naman hindi ko talaga mapigiling maglaway habang binabalatan ko nga ito mga idol. Pagkatapos ko nga pala mabalatan ito lahat mga idol, hinati-hati ko ng itong mga santol. Ipapatikim ko kasi kala nanay mga idol itong mga buto. Kasi sobrang tamis niya talaga mga idol. Maging ako nga mga idol, hindi ko nga mapigilang tumikim sa sobrang tamis pala nito. So ayan na nga mga idol, nagagawa na nga sila sa buto ng santol. Kaya sa mga nanonood dyan, siguradong naglalaway din kayo sa pinapanood nyo. Pagkatapos nga po pala namin tanggalan ng buto itong santol mga idol. Sunod na ginawa ko mga idol ay ang paggagadgad sa balat. Mas maganda kasi mga idol kapag ginagadgad para mas pino at madaling mapiga. Bago nga pala tayo makapagpiga mga idol ay kailangan pala natin itong budburan ng asin. At pagkatapos mga idol ay lalamas-lamasin mo siya ng paulit-ulit hanggang sa matanggal nga yung katas. Kapag ginawa mo kasi mga idol yung ganitong proseso ay nababawasan nga yung kanyang asin. Para mabawasan nga talaga yung kanyang asin mga idol kaya naman naglagay nga ako dito ng mainit na tubig. Bagong piga na naman kasi ito mga idol. Parang nagugulay ka lang talaga mga idol ng talbos ng kamuting kahoy kasi kailangan mo talaga itong pigaan. Isang pirasong nyug nga po pala mga idol ang gagamitin natin panggata. At dito nga sa mainit na kawali mga idol ay maglalagay na nga tayo dito ng mantika. Itong luya nga po pala mga idol yung una nating inilagay bago nga itong sibuyas at saka bawang. At para maluto na nga ito mga idol kaya naman ilalagay na nga natin itong pangalawang gata. At para mas maging masarap nga kaya naman maglalagay tayo dito mga idol ng kunting alamang. Huwag lang masyadong damihan yung paglalagay ng alamang mga idol baka naman mas umalat. At para may trail nga sa pagkain mga idol kaya naman maglalagay nga tayo dito ng mga malilit na sili. Sunod ay itatakpan nga muna natin itong mga idol hanggang sa lumambot nga ito at matuyo. At para magkalasa naman mga idol kaya naman maglalagay nga tayo dito ng kunting magic sarap at saka nitong tuyo. At ang sunod na ilalagay natin mga idol ay itong pinakaunang gata. Papakuluan mo lang naman itong mga idol ng maayos hanggang sa hanguin na nga natin ito. O diba mga idol may ulam na agad tayo, hindi talaga nasayang yung balat ng santol. Napakabango at napakasarap na talaga ng gulay na ito mga idol. Madiskarte ka lang at masipag ka lang talaga sa probinsya mga idol. Ang dami mo talagang maiimbentong ulam. Nasa bakuran lang talaga natin sila mahanap mga idol. Eto na mga idol, ang ginataang santol. Grabe, first time natin makapagluto nito mga idol. Grabe, napakasarap. Hindi masyadong maasim kasi pinigaan natin, tas binudburan natin ng asin. Grabe. So next time, pag meron, magluluto tayo nito na lalagyan natin ng karning baboy. Tas medyo maanghang. Ang sarap pala mga idol. Nagulat din sila nanay at saka si tatay mga idol kasi pinatikim ko sila kanina. So nagustuhan din nila mga idol.